What's up? Every good girl needs a little thug. Every block boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Hi guys! Ngayon, Hi guys! For today's video, ipakikilala ko sa inyo ang isa sa mga philosopher na si John Locke. Sino ba si John Locke? John Locke. Si John Locke, 29 ng Agosto, 1632, 28 ng Oktubre, 1074, ay isang English na pilosopo at manggagamot sa malawak na itinuturing na isa sa mga pinakama-impluwensyang figura ng Enlightenment. Ang kanyang mga idea ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng liberalismo, kapwa sa filosofiya at politika. Ipinanganak si Locke sa Rington, Somerset, England sa isang pamilyang may katamtamang kita. Nag-aral siya sa Westminster School at Oxford University kung saan nakakuha siya ng degree sa medisina. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Locke bilang isang manggagamot at isang tagapayo sa politika. Nagkaroon siya ng malapit na ugnayan sa ilang mga kilalang figura ng panahon, kasama na sina Anthony Ashley Cooper, ang unang Earl ng Shaftesbury, at Lord Shaftesbury na naging kanyang patron. Ang pinakamahalagang gawa ni Locke ay ang kanyang mga aklat na Two Treatises of Government, 1689, at An Essay Concerning Human Understanding, 1689. Sa Two Treatises of Government, itinaguyod ni Locke ang idea ng natural na karapatan, ang soberanya ng tao at ang batay sa pahintulot ng mga pinamumunuan at na ang mga tao ay may karapatang maghimagsik kung ang kanilang mga karapatan ay nilabag sa An Essay Concerning Human Understanding. Tinalakay niya ang kalikasan ng kaalaman at ang papel ng karanasan sa ating pag-unawa sa mundo. Ang mga ideya ni Locke ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng liberalismo at demokrasya sa buong mundo. Ang kanyang mga akda ay nagbigay ng inspirasyon sa American Declaration of Independence at sa French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Ang kanyang mga ideya tungkol sa natural na karapatan, ang soberanya ng tao at ang karapatan ng revolusyon ay patuloy na may kaugnayan sa ating mundo ngayon. An Essay Concerning Human Understanding. Ang An Essay Concerning Human Understanding ay isang libro tungkol sa kung paano tayo natututo ng mga bagay. Sinasabi ni John Locke, ang may akda na pinanganak tayo na may mga walang laman na isipan. Tulad ng mga blankong pisara, natututo tayo ng lahat sa pamamagitan ng ating mga karanasan tulad ng paningin, pandinig, pang-amoy at pag-iisip tungkol sa mga naranasan natin. Pinag-uusapan din niya kung paano tumutulong ang wika sa ating pag-unawa sa mundo. Ngunit maaari rin itong magdulot ng kalituhan. Naniniwala siya na hindi natin alam ang lahat at ang ating pag-unawa ay palaging medyo limitado. Sa kanyang panimula, itinanggi ni Locke ang idea ng innate ideas o mga ideyang likas na nasa ating isipan mula pa sa kapanganakan. Sa halip, ipinagpalagay niya na ang ating isipan ay isa tabula rasa.
isang blankong pisara na unti-unting napupuno ng mga idea sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa mundo. Ayon kay Locke, ang dalawang pangunahing pinagmumulan ng ating mga idea ay ang sensasyon at ang replikasyon. Ang sensasyon ay tumutukoy sa ating mga karanasan sa pamamagitan ng ating mga pandama, habang ang replikasyon ay tumutukoy sa ating kakayahan na mag-isip at magmuni-muni sa mga ideyang natanggap natin mula sa sensasyon. Sa pamamagitan ng sensasyon, nakakakuha tayo ng mga ideya tungkol sa mga konkretong bagay sa mundo, tulad ng kulay, hugis, at tunog. Sa pamamagitan ng replikasyon, nakakakuha naman tayo ng mga ideya tungkol sa mga abstract na konsepto tulad ng pag-ibig, katarungan, at Diyos. Gayunpaman, ang mga ideya ni Locke ay hindi walang mga limitasyon. Ang kanyang pagtuon sa karanasan ay nagdulot ng ilang mga katanungan tungkol sa kakayahan ng tao na mag-isip ng mga abstract na konsepto at ang papel na intuition sa pag-unawa. Sa kabila ng mga kritikang ito, ang An Essay Concerning Human Understanding ay nanatiling isang mahalagang akda sa pilosopiya. Ang mga ideya ni Locke tungkol sa kalikasan ng kaalaman at ang papel ng karanasan ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga pilosopo hanggang sa kasalukuyan. John Locke, none of the things children are to learn should ever be made a burden to them or imposed on them as a task. Whatever is so imposed presently becomes irksome. The mind takes an aversion to it, though before it were a thing of delight.